Tayo po'y tumayo at manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, tunay nga po na napakabuti mo po sa amin. Tunay nga po, O Diyos, yung pagmamahal mo ay hindi kailanman magmamaliw. At salamat po sa pagmamahal mo na walang kondisyon, na pwede po kaming humarap sa iyo anuman po yung sitwasyon po namin. At ngayong umaga, O Diyos, isa na naman pong katunayan na Ikaw ay Diyos na buhay, na Ikaw ay Diyos na sabi mo nga po, hindi mo inaalis ang paningin mo po sa amin. Ang sabi mo nga po, Diyos, hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. Ang sabi mo nga po, Diyos, yung hindi po namin kaya ay iyong ibibigay o gagawin para sa amin dahil nga po sa pagmamahal mo po sa amin. Kaya ngayong umaga, O Diyos, salamat po sa pagkakataon na masamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Alam po namin meron ka na pong ginawa. Kaya salamat, O Diyos, na Ikaw po yung magpupuno sa puso po namin ng pasasalamat. Dahil papaalala mo po sa amin, O Diyos, anong klase kang Diyos, anong kabutihan mo ginagawa mo po sa amin, at pag-asa sa iyo lamang ng manggagaling, O Diyos, ay malinaw mo pong pinapakita, pinaparinig sa amin, O Diyos. Ama, salamat po sa pagkakataon na ma-worship ka po namin. Salamat po sa pagkakataon na makapanalangin po kami sa iyo. Sabi mo nga po, ito po ay araw mo. Ito po ay banal na araw. Kaya tulungan mo po kami, O Diyos, yung nararapat na papurit pagsamba sa iyo ay maibigay po namin sa iyo. Salamat po, O Diyos, dahil tutulungan mo po kami, pagpapalain mo po kami. Tanggapin mo nga nawa, O Diyos, ang aming papurit pagsamba sa iyo. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kagustuhan. Sa ligtas na landas, ako'y iyong samahan. Pagkat naglipa na ang aking mga kaaway, sa mga kaaway na huwag akong ipaubaya, na kung lumulusob ay mga pagbabanta at kasinungalingan ang dalang sandata. Kaya Yahweh, tayo'y magtiwala, manalig sa Kanya, at huwag manghinawa. Kay Yahweh, tayo'y magtiwala. Amen. You
is impossible. To you, blind eyes are open, strongholds are broken. I believe in my grace. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I believe in my faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word so that sin may not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that breeds compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne. Pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart,
the one you rule and reign. A heart that beats compassion, so pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A sweet aroma of worship that rises to your throne. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. So I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Ama, nandito po kami dahil sa biyaya mo nga po. Nabubuhay kami, it's only by your grace. Apart from you, O Diyos, wala naman po kami talagang magagawa. Kaya salamat po sa pagkakataon na pinili mo po itong araw na ito para makasama ka po namin. Ama, ngayon po, gusto ka po naming patuloy na sambahin. At ngayon po sa pamamagitan po ng pakikinig sa iyong mga salita. Tulungan mo po kami
ingatan mo po kami. Huwag mo pong bigyan ang devil ng pagkakataon para madisrupt po niya yung pakikinig po ng salita mo sa amin. Alam po namin may inihanda ka na sa bawat isa po sa amin at tulungan mo po kami, O Diyos, matanggap po namin ito. Tanggapin mo nga po, O Diyos, ang aming pagsamba sa pamamagitan po ng pakikinig sa iyong mga salita. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Good morning. Salamat sa Diyos dahil wala na talagang makapigil sa Kanya. From the time na pinlano pa lang niya i-create ang mundo, meron na siya magandang plano at yung planong yon walang makakapigil. Kaya kahit na itong mga lockdown, itong mga COVID, itong mga restriction, alam natin na ang kapangyarihan ng Diyos ay higit pa sa anumang nilagay nilang restriction. Sabi na ng Panginoon, kahit ang mundo, ang pinuno ng mundo, ay siya yung hari ng mga ito. Kaya matutupad pa rin yung magandang plano ng Diyos sa 2021 at ipapakita niya sa atin ito. And then at the end ng year na to, by December, makikita mo, as you go back sa 2021, maniniwala ka na meron pala talagang Diyos na buhay, meron pala talagang Diyos na makapangyarihan na walang makakapigil sa Kanya. At salamat dito sa simbahang itinayo niya para sa atin sa ECF Center. Na ngayon nakikita natin hindi lang araw-araw, nakita natin yung mahabang panahon na kung paano niya biniyayaan ang ECF. At salamat sa Diyos, hindi dahil sa magaling tayo, hindi dahil sa tayo'y masunurin perfectly, kundi pinili ng Diyos na gagamitin niya ito, gagamitin niya tayo para doon sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Kasi sabi niya, ayaw niyang mamatay ang tao sa pagiging makasalanan. Hindi siya natutuwa ang Diyos sa pagkamatay ng isang makasalanan at ayaw ng Diyos na isa man sa mga nilalang niya ay mapahamak, lalo na yung kapahamakan sa impyerno. So susundan natin yung lesson natin last week na kay Daniel, nasa Book of Daniel tayo, na nakita natin, ano ba yung matututunan kay Daniel na napakabata niya, is just a teenager. Nang edad niya siguro, assumption na mga 13, 14, at nung iharap sila sa hari, mga 17 years old lang siya. Na kahit ako, na pag tinignan ko yung buhay nila Daniel, para akong napapahiya sa sarili ko. Na matanda na ako, bakit hindi ako naging katulad nila na napakatapat nila sa Diyos? They will never compromise. Kahit na sila'y patayin pa, kahit sila'y parusahan pa. So makikita natin, susundan natin, ano ba yung katangian ni Daniel na pwede nating gayahin? At bakit siya nakakuha ng sobra-sobrang pabor sa Diyos? Ano yung pwede kong gawin? Para ako din ay tratuhin ako ng Diyos ngayon ng ganon o pagpalain ako ng Diyos ng ganong karaming pagpapala. So titingnan natin ngayon yung resulta. Sabi niya, nakahiwalay para sa Panginoon. Ito yung iniwalay mo sarili mo. Sabi ng Diyos, huwag kang makiayon sa takbo ng mundo. Ngayon kung gusto mo maging banal, ihiwalay mo yung sarili mo doon. So napag-aralan natin last week yon, ngayon titingnan natin, ano yung resulta nun? Kapag hiniwalay ko yung buhay ko na kabanalan, hindi ako makikiayon sa mundo. If I will not compromise, ano yung makukuha ko doon? Anong mahihita ko doon? Anong magiging resulta nun? So titingnan natin sa Daniel chapter 1, verse 10 hanggang 21. Pwede tayong tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos at sabay-sabay nating basahin ng Daniel chapter 1, verse 10 hanggang 21. Ngunit sinabi niya kay Daniel, natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari, na naglalaan ng pagkain at inumin ninyo kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa sa ibang mga kabataan na kasing edad ninyo. Tiyak na papupugutan niya ako ng ulo. Dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay na pinagkatiwalaan ni Aspenas na nangangalaga sa kanya at sa 3 niyang kaibigan. Pakiusap niya, subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lang at tubig
ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, ihambing ninyo kami sa mga kasing edad namin na pinapakain ninyo ng pagkaibigay ng hari at gawin ninyo sa amin ang nararapat. Sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. At pagkalipas ng 10 araw, nakitang mas malulusog at malalakas sila kaysa mga kasing edad nilang pinakain ng pagkain galing sa hari. Kaya gulay at tubig na lang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inuming galing sa hari. Binigyan ng Diyos ang 4 na kabataan ng kaalaman at kakayahan sa panitikan at agham. Bukod dito, binigyan pa si Daniel ng kakayahang umunawa at magpaliwanag ng lahat ng uri ng pangitain at panaginip. Pagkaraan ng 3 taon na itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenas ay iniharap niya kay Haring Nebukadnezar. Kinausap sila ng hari at nakita niyang walang kapantay sina Daniel, Hananias, Misael at Azarias, kaya't naging lingkod sila ng hari. Nakita ng hari na sa lahat ng bagay na itanong sa kanila, 10 ulit na mas mahusay at magaling sila kaysa mga salamangkero at mga enkantador ng kaharian. Naglingkod si Daniel doon hanggang sa unang taon ng paghahari ni Ciro. Tayo manalangin. Ama, salamat po sa salita mo po na iniwan mo po sa amin, na punong-puno po ng katotohanan ng pag-asa na pwede po namin pagkunan kahit po ng gabay sa araw-araw na buhay po namin. Ikaw nga po, O Diyos, ang umipo sa bawat espiritu po namin tungkol sa spiritual na kahulugan ng iyong mga salita. Dito pong katotohanan ito, O Diyos, na nagbibigay po sa amin ng pag-asa, nagbibigay po sa amin ng kaligtasan at magpapalaya sa amin sa kasamaan. Salamat po, O Diyos, samahan mo po kami, ingatan mo po kami, masamba ka po namin sa pakikinig po ng iyong mga salita. Mangusap ka nga po sa amin, O Diyos, makikinig po kami. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Pwede mo po. So yung resulta ng pagkahiwalay para sa Diyos, sabi nga ng Panginoon, kailangan mong umiwalay Huwag kang makiayon sa takbo ng mundo. Ang pinaka-fastest way ay yung lumayo ka doon sa pinanggagalingan ng mga tukso, ang kasalanan. So magagawa mo lang yung kapag iniwalay mo siya, hindi ka mahihirapan. Alam mo yung pinipigilan mong uminom, pero nandun ka sa grupo ng mga taong umiinom. So ang turo ng Diyos, para mo lang pinapahirapan ang sarili mo. Sabi niya, ang turo sa Bible, pag dumating na pagtukso, anong word niya? Yung flee. Alam mo yung flee? Yung umaalis ka na may patakbo, mabilis. Umalis ka. Kasi sooner or later, matatalo ka noon. Kasi remember, ang devil, nung maging fallen angel siya, hindi inalis ng Diyos yung kapangyarihan niya. Yung kapangyarihan niya dati na ginagamit niya sa kabutihan para sa mga nilikha ng Diyos, ginagamit niya ito ngayon sa kasamaan. Kaya huwag kang maging parang mayabang. Sorry sa word. Huwag kang mayabang na kaya mo siya, hindi mo siya kaya. Without the power of God in you, hindi mo siya kaya. Matatalo ka sa Kanya. So yung compromise, ang word na tuso, alam mo yung word na tuso sa Tagalog? Yung mapanlin lang, madaya, sinungaling, parang bitag. Ganon siya katuso. The devil, karakter niya ito. Di ba dumating siya para magnakaw, manira at pumatay? So para magawa niya yung agenda niyang yon, given na yung karakter niya ay tuso. At ang ginagamit niya kahit sa mga Kristiyano, lalo na yung compromising. Kaya sabi ng Diyos, humiwalay ka nga Kasi once hindi ka umiwalay, napakalakas nung tendency na ikaw ay magko-compromise. Alam mo yung compromise na kung minsan sa gusto mong kumita, kailangan mo magdaya ng konti para lumaki yung kita mo. Kung minsan, merong danger na matanggal ka sa trabaho kapag sinabi mo yung totoo. So, ang gagawin mo ngayon, magsisinungaling ka. At kung minsan, para hindi na lang mapahiya yung kaibigan mo kasi mahal mo siya, kailangan mo magsinungaling. At kung minsan ka sa negosyo, di ba? Meron yung practice na para kumita ka ng malaki, akala mo totoong kikita ka ng malaki, yayaman ka. Meron kang 2 libro ng BIR. Yung isang libro, ito yung pinapakita mo sa BIR.
Hindi yun ang totoo. Ang totoong libro mo, nakatago yan, nandun talaga yung malaki ang kita. So ipapakita mo sa BIR dito, maliit ang kita mo, parang babayaran mong tax, ay maliit din. So itong mga compromises na to, ito yung naglalayo sa atin sa Diyos. Kahit sa magulang mo, di ba kung minsan para makahingi ka ng pera, simpleng pera lang, makahingi ka ng pera, kailangan mo magsinungaling, kailangan mo gumawa ng kwentong hindi naman totoo. So itong mga katusuan ng devil, ginagamit niya lalo na sa simbahan ngayon. Kaya sabi ng Diyos, huwag ka makiyain sa takbo ng mundo. Itong isip na to, sabi niya, malikot yan eh. Ito yung playground ng devil eh. Dito siya nagsasuggest. Hindi naman siya sabihin, papatay ka eh. Magsasuggest lang siya eh. Siguro dapat bigyan mo rin leksyon niya para sabihin ng devil sa'yo. Magsasuggest siya. Pag naiinip ka, wala kang ginagawa, dito siya papasok. Magsasuggest siya dito sa isip na natin na napakalikot ditong isip natin. At ang suggestion niya yan, pag hindi ka nag-ingat, hindi siya obviously nakasalanan. Hindi siya obviously na nagre-rebelde ka sa Diyos. Pero yung unti-unting yon, palayo ka ng palayo sa Diyos. And later on, pag malayo ka na, you will compromise to the point of sinning against your God. So ito yung sabi niya kay Daniel, hindi ako pwedeng magkompromiso. Natandaan niyo last week? Sabi niya, okay, turuan mo ako ng politics, tulungan mo ako ng science, magagaling kayo dyan eh. Engineering nyo, magaling kayo dyan, okay lang yon. Kasi as far as I know, parang sinasabi ni Daniel, wala na nakalagay sa Bible na masama yung palitan mo yung pangalan ko eh. Hindi naman nakalagay sa Bible na sabi niya na naturuan mo ako about science, about mga astrology. Meron akong pagkakataon na madagdagan yung kaalaman ko, pero nung malaman ni Daniel na yung pagkain nila, madudungisan yung pagiging Kristiyano niya, pagiging anak ng Diyos, sabi no. No, bakit alam mo yung pagkain? Pagkain, malinaw nakalagay sa Bible sa kanila sa Old Testament. Na yung pagkain sagrado, pati yung preparation ng food sa mga Hudyo, sagrado, yung ginamit mong pangluto. Halimbawa, panangluto mo, pinaglaga mo ng tupa, hindi mo pwedeng gamitin sa pagluto sa ibang mga putahe. Ang kalaban nila, bihag sila. Remember, bihag si Daniel ng isang pagan king, pagano. Alam natin yung mga pagano, di ba? Yung mga pagano, nagsasamba sila sa Diyos-Diyosan. They even offer as a sin offering yung mga anak nila. Sinusunog yung anak nila para ma-please nila yung Diyos-Diyosan nila. At ang alam ni Daniel, ang pagano, ang pagan king, yung lahat ng pagkain nila na masagana naman talaga, masaganan talaga, bago sila kakain, ihahandog muna ito sa mga Diyos-Diyosan nila. So ito yung sabi niya diyan, malinaw. Paano ko kakainin yung pagkain ng hari na inihandog muna sa Diyos-Diyosan bago ipakain? Sabi niya diyan, no. I will not compromise. Hindi ko hahayaan na madungisan ang aking pagiging anak ng Diyos, pagiging Kristiyano ko, at pagiging tao ko. Si Adan, nag-compromise siya. Paano siya nag-compromise? Di ba sinunod niya yung kasalanan ng asawa niya? At ang nangyari resulta doon, alam na natin, hindi lang sumpa, kundi pinalayas sila sa paraiso. Si Moses, anong compromise niya kay Moses? Remember, maganda yung asawa ni Moses. Nung makita niya yung hari, baka magustuhan niya itong asawa niya, anong ginawa niya? Nagsinungaling siya. Nakapatid ko po yan para makakuha siya ng pabor sa hari. Kasi kapag nalaman ng hari na asawa siya nitong magandang babaeng ito, magustuhan ng hari yung babae, baka ipapatay si Moses at para makuha yung asawa niyang babae. Nagsinungaling siya. Anong consequence nun? Dahil nag-compromise siya, kamuntik mawala yung asawa niya sa kanya. At salamat na lang, binigyan siya ng Diyos ng pagkakataon na makabawi doon sa pagsisinungaling niya. Si Aaron, anong compromise ni Aaron, di ba? Natatandaan niyo na si Aaron, hindi yan si Aaron, yung Aaron na, na propeta, di ba? Oh, si Aaron, anong compromise niya? Nung matagal si Moses sa bundok, kasi kinakausap siya ng Diyos, abay, pinressure na siya ng mga Israelita. Sabi kay Aaron, ano ba yan? Babalik pa ba yung Moses na yan? Ngayon sabi niya, bigyan mo kami ng ibang Diyos, kasi ang tagal-tagal ng Diyos ni Moses na yan. Ano ginawa? Na-pressure siya, nag-compromise siya. O sige, sabi niya, ibigay niyo sa akin lahat ng mga ginto niyo.
At gumawa siya ng cult. Gumawa siya ng animal na ginawa nilang Diyos-Diyosan. Anong consequence ng compromise niya? Hindi siya nakapasok sa lupang pangako ng Diyos. Sabi niya, Kanaan, flowing with milk and honey, pinangarap ng lahat ng nilalang ng Diyos, hindi siya nakapasok doon. Si Samson, di ba? Anong compromise ni Samson? Anak siya ng Diyos, pinili siya, tinalaga siya ng nanay niya, na hindi niya pagugupitan yung buhok niya, para kapangyarihan ng Diyos nandun sa kanya. Hindi lang siya pumatol sa prostitute. Ang pinakaayo na ayaw pa rin ng Diyos, ginawa niya, nag-asawa siya ng foreigner. Ang pinili ng Diyos, you are my chosen people, hindi kayo dapat mag-asawa ng foreigner kasi later on, they will influence you to worship their gods na hindi naman totoong Diyos yon. Ano naging resulta kay Samson? Hindi lang siya nabulag, pati buhay niya ay nawala. Inalisan siya ng kapangyarihan ng Diyos, inalisan siya ng lakas. Compromise resulta niya. Si Solomon, anong compromise ni Solomon? Remember sa pinapatay na nila yung mga paganong yon. And then anong ginawa nila, di ba? Ginawa ng tatay ni David, tatay ni Solomon. Hindi niya pinatay yon kasi para makuha niya yung threshing floor ng isang tao doon. And because of that compromise, yung tatay niya sabi niya, gusto mo man akong bigyan ng templo ng Diyos, hindi kita bibigyan ng pagkakataon na itayo mo yung templo ko kasi marumi yung kamay mo. And then sinundan ng anak niya si Solomon. Naging alipin ng mga ito. Kala mo maganda, di ba? O tinan mo, nagagamit natin sila, alipin sila. Nautos ng Diyos, lipulin mo ang mga yun. Anong resulta ng pag-compromise ni Solomon? Isa sa pinakaayon ng Diyos na ginawa ni Solomon, hindi siya nakontento sa 999 na asawa. Ginawa niyang 1,000 yung asawa niya. At ang pinakaayon ng Diyos doon, karamihan sa asawa niya, mga foreigner. And later on, of course, na-impluwensya ng asawa niya na sumamba doon sa mga foreign gods ng mga asawa niyang ito. Anong consequence noon? Kingdom ni Solomon parang peacetime sa panahon natin. Walang gyera. Pagkatapos ng tatay niya, walang gyera, sagana lahat. Na-divide yung kingdom niya kung bakit merong northern and southern kingdom. Ito yung consequence nun. And si Judas, alam mo na yan, di ba? Pinagkanulo niyang Diyos, binenta niyang Diyos sa ilang pirasong salaping pilak. Di ba? Hindi lang yon. All that time na siyang tagahawak na mga pera ng Panginoon, alam naman ng Diyos na nagnanakaw siya, pero binigyan siya ng Diyos ng pagkakataon sana na magbago siya. Pero hindi pa nakontento doon sa parating dumudukot siya doon sa mga hawak niya, mga pera na pinagkatiwala sa kanya. Binenta pa niya ang Panginoong Yesus sa ilang pirasong silver. Anong resulta ng consequence niya? Hindi niya nakuha yung eternal life. Hindi niya nakuha yung regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan. Pero merong pinakitang Diyos na isang tao na pinili niya, he would never compromise. Si Daniel. Imagine mo, ako naliliit ako eh. Teenager. 13, 14 years old. Ang matapos sila ng training, mga 17 years old. Teenager. He would not compromise. Teenager, tanda niya yung salita ng Diyos. Teenager, hindi niya aalintana na mawala yung buhay niya. Pinanindigin niya yung relationship niya kay God. COVID-19. Alam mong, aaminin mo, lito ka na eh. Hindi mo na nga alam ano ba yung totoo. Ano ba talaga yung vaccine na yan? Ano ba talaga yung virus na yan? At kapag gusto mong malaman, di ba? Para malaman mo, sabi niya, makinig ka, manood ka. Kapag ginawa mo naman yon, lalo kang nalilito. At lalo kang naguguluhan. Ngayon, pag gulo ka na, maisip mo ang Diyos. Meron kang pag-asa. God is more than the Google. God is more than the dictionary. God is more than any doctor, pinakamagaling na doktor sa mundo. At kapag naisip mo yung Diyos,
meron akong lalapitan. Meron nakakaalam nito eh. Meron nakakaalam kung alin dito yung totoo, kung alin dito yung hindi totoo. Kaya gabi-gabi ang pinagpipray natin. Pinagpipray natin kasama yung ongoing vaccination at kasama yung, Panginoon, tulungan mo po ako, magdesisyon ako, ano ba talaga yung gusto mo regarding the vaccine? Tulungan mo po ako kasi ako mismo litong-lito na meron kang magagawa. Pero para magawa mo yan, para ang padig ng Diyos nasa iyo, gayahin mo yung sinasabi niya, do not compromise. Kasi if you are with God, sabi ng Diyos, who can be against you? Nandito ka sa Diyos, secured ka rito. Hindi ka niya pababayaan. Pero ang Diyos hindi siya lumalayo. Katulad ng pangako tayo, hindi ka tayo iiwan. Pero sino nang iiwan? Tayo yung nang iiwan eh. Na kapag every time na mag-compromise ka kahit konti, lumalayo ka ng palayo ng Diyos, and then kinakausap ka ng Diyos, hindi mo na siya marinig. Na kahit nandito ka, nakikita mo, hindi mo siya naririnig kuminsa. Isang oras kang kakausapin, wala ka man lang narinig. And then nung marinig mo nga yun, pinilit mo makarinig doon, hindi ka nagtataka, after 48 hours, lahat ng narinig mo nawala. Bakit? Kasi habang binibigay ng Diyos yung salita niya, ang devil nandyan para meron siyang tiyan, kinukuha niya yung paisa-isa, kinukuha niya yung paisa. At the end of the day, after 48 hours, lahat ng pinagtsagan mong pakinggan, wala. Anong gagawin ko pala? Gusto ko makarinig sa Diyos, gusto ko matanda ng salita ng Diyos. You have to help yourself. Kaya nga nananalangin tayo, di ba? Panginoon, idikit mo nga po yung salita mo sa puso ko, sa isipan ko para hindi manakaw po ng devil. Kasi ayaw ng devil malaman mo yung salita ng Diyos. Binibigay ng Diyos sa mga taong hindi nagko-compromise. Anong resulta kapag iniwalay mo ang sarili mo sa mundo? Isang binibigay niya yung katapangan. Hindi yung katapangan na isang iglap lang, nanununtok ka na. Hindi yung katapangan na kapag nagde-drive ka, medyo kinat ka ng konti, hinabol mo na yon, pinagmumura na, binuksan mo na yung bintana mo at kung may baril ka, nagyabang ka pa na meron kang baril. Hindi yun ang katapangan sinasabi ng Diyos. Ang sinasabi niya ng katapangan, sinasabi ng Diyos, bold ka. Hindi ka natatakot sabihin mo yung katotohanan tungkol sa Diyos kahit na magalit pa sa iyo yung tao. Kasi mas takot ka sa Diyos kaysa takot ka doon sa taong magalit sa iyo o iwanan ka ng tao. Itong katapatan na ito na pinakita ni Daniel, sabi niya sa verse 8, balikan natin yung 2 verses na pinanggalingan natin para i-connect natin yung lesson natin. Last week sabi niya, ngunit pinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ng kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagkain at alak na galing sa hari. Kaya pinakiusap niya kay Aspenas na huwag silang painumin ng mga yon. Alam na natin na ang reason ni Daniel, kasi biblically, alam niya yung salita ng Diyos eh. Alam niya yung Bible eh. Bakit niya alam? Malamang, parents niya, mga Christians, mga parents niya, tinuruan. Ano sabi ng Bible? Habang bata yan, sabi, turuan mo siya at paglaki niya, hindi makakalimutan niyang tinuro mo tungkol sa Diyos sa batang yan. So si Daniel, bata pa siya, alam niya yung paninindigan niya. And remember, Daniel, coming from the royal family. So bata pa sila, ginagabayan talaga, tinuturuan siya, kaya nga siya, meron siyang social grace, meron siyang manners, magaling sila kasi bata pa sila. Tinuturuan sila, malamang may mga tutor sila. Pero ang pinaka-basihan ni Daniel, bakit madudumihan yung katawan niya? Kasi alam niya, yung pagkain ng hari, dahil pagano nga yung hari, pagan. Meron siyang pagan god. Bago nila kainin yung piyestang yon, i-offer mo nila doon sa mga gods nila. Imagine mo, yung pagkain inandog sa Diyos-Diyosan, tapos pakakain mo sa akin na ako isang Kristiyano. Alam ni Daniel doon, labag sa kalooban ng Diyos yun. Kahit na yung proseso ng pagpiprepare ng pagkain, hindi tama ang proseso ng pagano. Ang Hudyo, very meticulous siya sa preparation ng pagkain kasi banal sa kanila yon. Para yung tinapay niya, walang pampaalsa yon. So pag walang pampalsa yung tinapay, kapag malamig na yan, kapag may pustiso ka, hindi ka pwedeng kumain nun, baka matanggal. Kasi yung may pampaalsa, di ba, malambot siya, kung minsan kahit hindi mo nga nguyain, natutunaw dito sa
bibig mo. Ito yung mga pagkain ng pagano. So alam ni Daniel yon na itong ibibigay na pagkain galing sa hari, sa mesa ng hari, masarap nga sa pananaw ng mundo, pero labag siya sa kautusan. Alam ni Daniel yon. Kaya sabi niya, hindi ko hayaan na madungisan ang pagkatao dahil sa masarap na pagkain na yan. Ganong katatag yung pananampalataya niya. Na sabi niya, imaginin mo, hindi siya natakot. Ikaw ang ari. Anong pwede mo sabihin kay Daniel? Ano sa palagay mo, yung pagkain ko, marumi? Di ba? Kung di ka matapang, sasabihin mo ba yon? Na hindi ko pwedeng kainin yung pagkain ng hari kasi madudungisan ako. Kapag nalaman ng hari yon, hindi ba siya magagalit? Sabihin ng hari sa'yo, bakit, ano akala mo sa pagkain ko, madumi? At alam nila lahat, na kapag nagalit si Nebukadnezar, kapag sobrang galit niya, abay, tatapon ka doon sa mga leon na gutom. At itatapon ka doon sa pugon na mainit. Ganon siya magalit. Pero, binigyan siya ng Diyos ng katapangan, ng boldness, na pagdating sa katotohanan tungkol sa Diyos, He will not compromise. Bakit? Alam niya, kakampihan siya ng Diyos. The same sa atin. When you compromise, gumawa ka ng masama, paano ka kakampihan ng Diyos? Ngayon, gumawa ka ng mabuti, nagalit yung kapwa mo, nagalit yung boss mo, nagalit yung customer mo, nagalit yung kapitbahay mo. Hindi ka ba kayang tulungan ng Diyos na ayusin mo yung taong yon? Kaya niya. Pero kapag nagalit ang Diyos sa'yo, sino tutulong sa'yo? Para ma-appease yung galit ng Diyos. Alam ng teenager na to. Na ako napapahiya nga. Teenager siya, ganong klase yung paninindigan niya at alam niya yung salita ng Diyos. Na malamang nagbabasa siya ng salita ng Diyos. Hindi lang yung tinuturuan siya ng magulang niya. Hindi lang yung nag-a-attend siya ng nakikinig sa para nung bata si Jesus nandun sa temple. Kalahating araw, buong araw hanggang sa magdilim na nakikinig sila doon. Tapos sa ating kuminsan kapag nag-overtime tayo ng 1 oras kalahati, ang dami pang dagdag nun. May testimony, may giving, maraming kanta, may mga kwento pa. Pero hindi natin ma-resist yung 1.5 hours. Sa kanila kalating araw, parang ayaw pa nilang umalis. Kaya sabi ng Diyos, pauwiin mo ng mga yan. Kasi ayaw nilang umalis. Because bakit? They have that hunger. Parang nananabik sila na may marinig sila sa Diyos kasi kailangan nila yon. Bakit tayo? Hindi ba natin kailangan yon? Kailangan din natin yon. Bakit wala yung kasabikan? So there must be something wrong. At titingnan ko sarili ko, bakit parang hindi ako nauuhaw? Bakit parang hindi ako excited? Bakit hindi ako masaya na merong linggo? Bakit hindi ako excited na pwede pang magsimba? Bukas pa yung simbahan. And then sabi ng Diyos, someday, time will come. Hahanapin mo ako, hindi mo na ako makikita. And time will come, lalapit ka sa akin. Paborito ni Aaron yun. Hindi kita sasagutin. From the beginning, nagbigay ng warning, guidelines si God. Wala siyang tigil. Hindi siya nagsasawa. Hindi nga siya nanunumbat. Pero si Daniel, kilala niya yung Diyos niya. Remember yung devotion natin kahapon, sa pagkakilala mo sa kay God, pagkilala mo si Diyos, pagkilala mo ang Diyos, you will understand anything. Pati yung taong mahirap pakisamahan, kaya mong pakisamahan. Yung taong masama, kaya mong mahalin. Yung kaaway mo nga, kaya mong mahalin eh. Dahil naintindihan mo yung pagka-Diyos ng Diyos mo. And then, ano ang way? You go back to the Word. Walang shortcut, walang ibang way. And Daniel, pinakita ito. Alam niya yung pagkain na yun ay makaka-defile o makakadumi sa kanyang pagkatao. Meron siyang kakaibang pamantayan. Di ba? Ikaw yung nagbibigay ng, ang tawag dito, yung threshold, yung limit. Ikaw yung nagbibigay ng limit mo eh. Halimbawa, gusto mong yumaman. Di ba? Hanggang saan ang gusto mong kayamanan. Di ba? Kapag Christian ka, you can do that. Kapag meron ka pananampalataya sa Diyos. Pero kung minsan, if God is not in you, walang katapusan yon.
Hindi ka makapaglagay ng limit kasi you want more, more, more. At yun, sabi ng Diyos, nagbigay siya ng warning, what profits a man? Anong pakinabang ng isang tao? Makuha man niya ng lahat ng kayamanan ng mundo, pero yung kaluluwa niya ay mapahamak sa impyerno. Kaya sabi niya, ikaw ang maglalagay nun eh. Yung boundaries, ikaw maglalagay. Saan ako pwede? Saan ako hindi po pwede? Si Daniel meron siya. Meron siyang pamantayan. Dito lang ako. Pwede kong i-tolerate yan. Turuan mo ako about science, about agham. It's okay. Palitan mo yung pangalan ko, it's okay. Yung pangalan ko naman sa libro ng buhay, wala makakapalit nun eh. So, it's okay kay Daniel. Palitan yung pangalan mo, it's okay. Pero yung pananampalataya ko, hindi mo pwede akong i-brainwash doon. Na pag bin-brainwash mo ako, later on, alam ko yung agenda mo, parang ganun nasa puso ni Daniel. Alam ko yung agenda mo eh. Eventually, magkakaroon ako ng parang utang na loob sa'yo, tapos sasama na ako sa pagsamba mo sa Diyos-Diyosan mo. No. Dito pa lang sabi niya, okay lang yung ibang bagay, turuan mo ako kasi bihag kami. Wala kaming choice. Pero yung pananampalataya ko, i-brainwash mo ako para mabago yon, hindi ko papayagan. Ganon ang katapangang meron siya kasi meron siyang kakaibang pamantayan. Nag-set siya ng boundaries, hanggang dyan ka lang. Pagdating sa pagkain, hindi po pwede. Pangalawa, ang resulta ng iniwalay mo ang sarili mo when you do not compromise, of course, God's favor nasa iyo, kakalingain ka ng Diyos. Ano yung kalinga? Ito yung divine protection ng Diyos. Ito yung pag-iingat ng Diyos. Naghahanap lang ako ng puro KKK, kaya wala akong matumbok. KK, kalinga, yung care ni God, yung protection niya sa iyo, yung favor ni God will be upon you. Sabi ko nga sa inyo kung minsan naririnig yung divine intervention. Dito makikita yon. Pagkakampi mo ang Diyos, may mangyayaring resulta na wala kang kinalaman. At yon, divine intervention yun, nakialamang Diyos para mangyari yon. Ikaw mismo, imposible mong makuha yung resulta nun. Ano yung kalinga? Sabi niya sa 9, niloob ng Diyos na siya'y kalugdan at pagbigyan ni Aspenas, di ba? Aspenas, siya yung tinalaga ni Haring Nebuchadnezzar last week para silang mga laga dito sa mga teenagers na to. Na naniniwala tayo, siguro mga 50 teenagers o 75 silang kabataan. Pero ang lesson natin na focus dun sa apat na Kristiyano, si Daniel at saka yung tatlo niyang kasama. So, dahil sa doon pa lang nakita ng Diyos kakampi niya si Daniel, niloob ng Diyos, hindi po ng Diyos si Aspenas. Hindi lang siya maganda siyang lalaki, hindi lang siya magaling siya magsalita, kundi gawa ng Diyos yun. Na parang yung favor mo to be upon him. Sila Peter, remember the same. Noong nasa kulungan sila, nakuha yung pabor ng jail guard. Ito mga ganito, gawa ng Diyos to. Parang ikaw, nangangailangan ka, uutang ka ng pera, God will go before you eh. Pag pumunta mo sa taong yun, di ka pa nagsasalita, may kailangan ka ba? Kasi ginawa na ng Diyos. That is the divine intervention ng Diyos. Resulta ng hiniwalay mo sarili mo para masunod mo yung Diyos. Ito yung sinasabi niya, hindi ka magko-compromise kasi gusto mo siyang sundan. At pangatlo, kakulitan. Dito magaling, dito natutunan ko sa Koreano, yung sa prayer, yung persistent prayer. Hindi pag sinabing, hindi po pwede eh. Di ba tayo, okay, ganun ka na. Si Daniel, nakuha niya ang gusto ng Diyos. Mag-persevere ka, mangulit ka. Ulit-ulitin mo hanggang sa makuha mo. Remember yung prayer na dito ginagawa natin yon. Kapag may sakit ang isang tao, binabago natin, pero hindi tayo tumitigil, pinagpipray natin every night. And then pag gumaling niya, bigla makita mo, bigla siyang mawawala sa prayer list. Ibig sabihin, nakuha na natin yung hinihiling natin sa Diyos. Ito yung kukulitin mo ang Diyos hanggang sa may bigay niya yung hinihiling mo sa Kanya. Sabi niya sa verse 10, dito magsisimula, ngunit sinabi niya kay Daniel, sabi ni Aspenas, di ba? Sabi ni Aspenas, natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari na naglaan ng pagkain at inumin ninyo kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa ibang mga kabataan na kasing edad ninyo. Tiyak na papupugutan niya ako ng ulo
Capital punishment ang ano doon eh. Kasi ang utos ng hari, sabi, alagaan mo yan. Bigyan mo sila ng pagkain ko, kung anong pagkain ko, kung anong inumin ko, siya yung bigay mo sa kanya. Imaginein mo, hindi yung alak ng palasyo, kundi yung alak na naka-assign para sa hari. It must be the best wine na ibibigay. And then, hinipo nga ng Diyos, Panginoon si Aspenas, di ba? Na para yung pabor, pero alam ni Aspenas, okay, makikiayon ako sa iyo, pero delikado ako dito. Pag nalaman ng Diyos yan, pupugutan ang ulo, yan ang rule namin dito. Pero ganun pa man, paninindigan ni Aspenas yun, kasi nga, merong divine intervention ng Diyos. Na sinabi ng Diyos, gagamitin kita para kay Daniel, mangyari yung plano ko na gagamitin ko sa Daniel, at yun nga yung nangyari, pero sinabi pa rin yung nasa loob niya. Alam mo, kahit na kakampihan kita, pagbibigyan kita doon sa gusto mo, pero natatakot din ako eh. Kasi pag nalaman ng hari ito, paano to pag pumalpak to? Eh, sinong sisisihin? Alam nga naman ikaw. Ang sisisihin, ba't ako pumayag sa suggestion mo na wag mong kakainin yung masarap na karne na galing sa hari, yung inumin, lahat, ano yon? Parang buffet na lang ang up to sawa ka doon. So, sinabi pa rin niya yung takot niya, pero ang Diyos, tapos na yon. Ang pabor mo to be upon Daniel at yung kasama niyang tatlo. Yung kalidad ng pananampalataya, makikita mo kay Daniel dito, na kahit sinabi ni Aspenas, hindi po pwede, delikado ako dyan, pero nandun gusto niyang tulungan sila Daniel kasi hindi po sila ng Diyos Pero makita mo yung persistent, kakulitan niya, sabi, dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay na pinagkatiwalaan ni Aspenas na mangangalaga sa kanya at sa tatlo niyang kaibigan. Di ba? Pinagati-hati sila So sabihin natin 75 ito, maximum na 75 na mga teenager to. So itong apat na to, since na magkakasama sila sa isang lugar, nag-assign si Aspenas ng tagapangalaga sa kanila. So nung hindi pumayag si Aspenas, nangangamba siya, baka patayin siya ng hari. Anong ginawa niya? Lumapit siya sa pinagkakatiwalaan ni Aspenas para yung appeal niya ay mapagbigyan. Isang karakter na kailangan natin pwedeng subukan. Sa panalangin hindi binigay ng Diyos ngayon, ipanalangin mo bukas. Ipanalangin mo sa isang taon. Huwag kang titigil. Ito yung isa sa kukulitin mo ang Diyos in a sense, in a positive sense na ulit-ulitin mo hanggang sa makuha mo yung gusto mo sa Panginoon na alam mo naman na alam ng Diyos makakabuti sa iyo. So nakita yung pagiging persistent ni Daniel, hindi siya basta-basta sumuko kasi isang ebidensya ng klaseng pananampalataya meron siya. He would not just give up. Na kahit sabihin mo, hanap siya ng paraan na mapanindigan. The same sa atin. Natutokso ka, ang daming paraan para lumayo ka. Matutokso ka para magkasala ka, ang daming paraan para sabihin mong no. Hindi mo masabi yung no, ang dami mong paraan. Hindi ka lang magsisinungaling, masasabi yung mga reasons kung bakit hindi mo masunod yun. Si diet of worms. Ano yung diet of worms na yan? Hindi siya nagda-diet ng worms para pumayat siya. Hindi yon. Ano yung diet of worms? Isa sa mga taong parang, paano ba sasabihin to, hindi pinupuri. Isa sa mga taong yung believe ako, si Martin Luther. Isa sa mga tinuturo sa Bible, si Martin Luther. And then si Martin Luther, isa siya sa mga nagsimula ng mga Kristyanismo. Si Martin Luther, tinamaan siya ng kidlat, bumagsak ang katawan niya sa lupa. And then, nung tinamaan siya ng kidlat, hindi siya namatay, pero tumilapon yung katawan niya sa lupa. Inisip niya, uy, sa Diyos to, hindi ako namatay. So siguro, wake up call ni God. So siyempre, kapag meron tayong wake up call ni God doon, isa lang unang-unang papasok sa isip mo siguro, kailangan ko na maglingkod sa Diyos. Kasi binuhay pa niya ako, binigyan pa ako ng another chance So, yung tatay niya, ang pangarap niya, maging lawyer siya.
Si Martin Luther, naging lawyer siya. Pero instead because of that, na tinamaan siya ng kidlat, di siya namatay, ang nangyari, pumasok siya sa seminary. Siyempre, seminary ng Catholic, wala pa namang ano noon, wala pa namang evangelical, wala pa yung mga na Protestants, wala pa yung mga ganyan. So pumasok siya sa seminary ng Catholic. Of course, ang mga puno is mga pope, di ba? Pero sa pagpasok niya, medyo naguguluhan siya. Kasi siyempre, nag-aaral ka, pinag-aaralan niyo yung mga scriptures, mga Bible. Pero sabi niya, parang naguguluhan siya, nagdududa siya. Bakit yung sinasabi dito sa Bible, iba naman yung ginagawa ng mga superior namin? Yung mga priest, mga bishop, mga pope, di ba? And then sa pinabasa nila, di ba, alam na natin yon. If you were a Catholic before, alam natin na ina-announce ng pope na meron siyang kapangyarihan magpatawad ng kasalanan. Nung mabasa ni Martin ito, mukhang hindi consistent Ang pagpapatawad ng kasalanan ay sa Diyos lang. At lalo na, nung makita niyo mga letters ni Paul, di ba, mga letters ni Paul napakalinaw tungkol sa Panginoon, lalo siya na-confuse. Lalo siya na-confuse na parang baligtad doon sa tinuturo dito, yun dito sa Bible dito. At lalo siyang nag-research. At lalo niyang tinutukan yung mga letters ni Paul. At pag inasa mo yung mga letters ni Paul, you will be set free doon sa mga tradition ng religion na natutunan natin. At doon siya nagsimulang magsulat tungkol sa alam niyang katotohanan. Na it's about Christianity, medyo tiwala siya doon sa Catholicism na tinuturo ng Pope. And then, doon siya tinawag dito. Yung diet of worms, ginawa lang ng artist yan. Yung worms, it's a place in England na nagkaroon sila ng hearing. So yung tinatawag nilang diet of worms, sinumon si Luther para lang ipagtanggol niya yung sarili niya. Ang sabi nila, chismis. Kaya sabi ng Pope, siguro lasing lang yan, so ayan yung mamamatay din yung isyong yan. Pero ang punto ko dito, pinanindigan niya yung pananampalataya niya. At because of that, ititiwalag ka, hindi siya natakot doon, na magaling siyang pari, magaling siyang minister, pero hindi niya pinaghinayangan doon. Ilang beses, sinabihan siya na ititiwalag ka. Dito, mawawalan ka ng profession, mawawalan ka ng title, mawawalan ka ng kapangyarihan. Kasi bakit niya pinanindigan ito lalo na nung pinlano nilang magtayo ng St. Peter's Basilica, di ba? Nakikita yung picture noon, gaano kaganda yon. St. Peter's Basilica sa Rome. And then, gumawa sila ng fundraising. Kapag nakita mo yon, may imagine mo rito, gaano kalaki yung perang ginamit nila dito. Meron silang tinatawag kasi sa tinuturo ng poor, indulgence, di ba? Indulgence is, sa simpleng salita, indulgence, pwede kong bilhin yung kapatawaran ng kasalanan ko. So, mga mayayaman usually ang merong kakayahan nun. Sa atin, sa Pilipinas, nakikita niyo yung nagpapasa ng krus, nagpapapako sa krus, tapos yung naggaganon ng may dugo sa likod. O palaspas, di ba? Yung palaspas na ganon. Tawag sa atin penance. The same dito. Ang principle niyan, wala kang pera na pambayad sa simbahan, para sa kasalanan mo, kasalanan ng mga mahal mo sa buhay na namatay na. Magpanata ka. Ngayon, pag namatay ka, kailangan mong ipasa yun sa anak mo para tuloy-tuloy yung pagbabayad mo dun sa kasalanan mo. And then, dito sa penance, merong magaling na pari during the time ni Luther na inatasan siya ng Pope sa Rome. Na bigyan mo, sabi niya, bigyan mo ng kakayahan o bigyan mo ng authority lahat ng mga bishop sa buong mundo, mga bishop, mga puno ng simbahan. Bigyan mo sila ng kakayahan magtinda nito. At sa benta nila, merong portion mapupunta sa kanila. Abay, saan ka pa? Di ba? Kasi ang tinuturo, may kasalanan ako, may kasalanan yung tatay kong namatay na. Kung may pera ako, bibili ako nito. Para yung tatay ko na may kasalanan o ako,
Pupunta man ako ng purgatorio, hindi ako magtatagal doon. Ngayon, kung wala akong piniling indulgence, magtatagal ako sa purgatorio. Kasi ang turo, kapag namatay ako, pupunta muna ako sa purgatorio. Kapag nabayaran ko yung kasalanan ko, sakala ako pupunta ng langit. Nakita ni Luther to, abay, hindi. Hindi ganun. Hindi, nakita niya, walang kakayahan ang Papa na magbenta o magpatawad ng kasalanan. At doon na siya nagsulat at ginawa siyang naging kalaban. At ang nangyari, hindi lang siya tiniwalag sa pagiging pari, kundi nagkaroon na ng laban ang Protestant and Catholicism. Is generation, century. Ibig sabihin, thousands years. Until now, silently nangyayari. Pero yung ginamit ng Diyos, hindi siya nag-compromise. Pero pag tinignan mo yung history niya, pupurihin mo ang Diyos, alam mo kung bakit. Nung mamatay siya, kahit tiniwalag siya, inilibing pa rin siya doon sa ilalim ng chapel na pinagpaparihan niya. And that's something na God honors pa rin siya kasi hindi siya nag-compromise. Ito pa yung ayon na ayon niyang kanta. Pagkatapos niya mag-preach nung pari na nagtitinda ng indulgences, may kakantang ganito, sabi niya, as soon as the coin in the coffers rings, sabi niya, the soul from purgatory springs. Malaking kasinungalingan, sabi ni Luther. Hindi yan, hindi po pwede yan. And then sinerge niya, nakita naman niya, where is purgatory? Wala man, not even once binanggit ang purgatory. Pero bakit tinuturo na there is purgatory? Wala naman talaga. And then, kaya gustong-gusto ko siya na siya yung Reformation nagsimula sa kanya. Ito na yung inabutan tayo. Na produkto ng paninindigan niya. Hindi siya nag-compromise dun sa alam niyang totoong sinasabi ng Diyos. And then, sino pang hindi nag-compromise maganda sa history? Yang si Latimer, wala akong makitang clear. Si Latimer at si Rayleigh. Ang kautusan nila, kapag, di ba dito, kapag Kristiyano ka, opo. Sino Panginoon mo? Jesus, opo. Sabi ng kalaban mo, kapag Kristiyano ka, pupugutan ka namin ng ulo, di ba? Ganon. Ngayon, pag nirenounce mo, na hindi ko Diyos si Jesus, sige, hindi kita pupugutan. Di ba sa atin, generation. Sa panahon nila, susunugin. Susunugin sa plaza para hindi sila pamarisan. And then to si Latimer, hindi, kahit sunugin mo ako, sige lang, okay lang. Kasi pupunta naman sa heaven yung kaluluwa ko eh. So, ganun na nila hanggang sa last minute na hindi pa rin nila tinatalikuran ang Panginoong Yesus. Katapatan nila, they did not compromise. Ang sabi ng history, si Latimer, ito nandito, biyaya ng Diyos, nung sinunog na yon, parang ano lang to, parang hay, hindi yung kahoy eh. Yung madaling masunog, parang mga hay lang na ganon, na binandel lang, madali mong masunog, kaya parang ganun lang. And then, si Latimer, sabi ng history, nung mausukan siya, namatay na siya kagad, nasuffocate siya ng usok. So, hindi niya naranasan yung init ng apoy. Pero si Ridley, na ang sabi ng history, sumisigaw-sigaw siya sa init. Pero ang punto doon, they did not denounce yung Panginoon nila. Hindi nila tinalikuran. Naging tapat sila, they did not compromise to the point of death. Tapos tayo, ang layo natin sa mga pagsubok na dinanas nila. But little things, we compromise. Ang ibang tao ay hindi mo mabibili sa anumang halaga. At pwede mong, ito yung gusto natin, na kahit anong mangyari, I will not compromise. Diba? Kung minsan para mapadali yung mga inaayos mo sa munisipyo, kung minsan paparinggang ka pa doon, hindi naman siyempre, hindi naman lahat. Na, sir, kung gusto mo mapabilis yan, bigyan po natin pamasahe yung magdadala. Diba? When you compromise, clear eh. When you compromise, hindi mo kakampi ang Diyos. So, paano ka mananalo in the end? But when you compromise, kakampi mo ang Diyos, kahit yung mga ayos tumulong sa'yo, pag hinipo ng Diyos, tutulungan ka, nagulat ka na lang, tapos ka na. At pupurihin mo ang Diyos kasi alam mong gawa ng Diyos yon.
Hindi sila makikiayon sa anumang laban sa Diyos kahit ano ang mangyari, even up to the point of death. Sabi ng Panginoon, sabi niya, cause of following, no? Yung iba sa inyo papatayin. Yung iba sa inyo babalatan ng buhay. Yung iba sa inyo ipe-persecute. Pinaunan niya yon. Kaya kapag magiging apostle ka o masunurin kay God, kasama yung cause of following Jesus. Panglima, kilatis, of course, yung faith mo, itatest yan. Itatest yan. Sabi nga ng Bible, inatulad niya sa isang ginto. Para makita mo yung tunay na ginto, dadaan ng mahirap na proseso. 12, pakiusap niya, subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw, gulay lang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Ha? Bakit 10 araw ba pag kumain ka ba ng ampalaya, kahit sabihin mo number 1 na gamot yun sa diabetes, after 10 days ba, 10 days di ka na diabetic? Pero gano'n ang pananampalataya niya eh. Pakainin mo kami ng 10 araw ng gulay na yan, ng tubig na yan, makita mo iba yung mangyayari sa itsura ko. Bakit gano'n ang sinasabi niya? Because he is confident with his God. Na alam niya, gagawa ng miracle ang Diyos within that 10 days. Na alam niya, physically, naturally, hindi mangyayari yon. Na in 10 days, makikita mo yung evidence ng kinain mong good food. Alam niya, makikialam ang Diyos. Alam niya gagawa ang miracle ang Diyos. Kaya sabi niya, subukin mo kami ng loob, sa loob ng 10 araw. Then 13, pagkatapos, ihambing nyo kami sa mga kasing edad namin na pinapakain ninyo ng pagkain bigay ng hari at gawin ninyo sa amin ng nararapat. Nangulit siya, di ba? Sabi ni Aspenas, ay, gusto kita tulungan pero baka pugutan ako ng ulo eh. Anong ginawa niya? Pumunta siya sa next person. And then, challenge niya. Kasi bigyan mo akong 10 araw lang. Kapag hindi nag-work, sundin ko gawin yung gusto niyong gawin sa akin. Alam niya, on that 10 day, God will do a miracle. Alam niya magkakaroon ng divine intervention. Alam niya na may gagawin ng Diyos. Ganon yung pananampalataya niya. Hindi niya nilagyan ng limit. Kasi alam niya, God owns everything. God is powerful, all-powerful, all-knowing. Alam niya lahat yun. Kaya sabi niya, 10 days lang. Kapag 10 days hindi nangyari yung iniling ko, di gawin mo yung gusto mong nararapat sa amin. 14, sinubok nga siya sa loob ng 10 araw. Imaginein mo, na sabi ko, totoo na yun, teenager lang siya, mapusok. Pero this is something nandun ang hari, tapos mga tinalaga ng hari, tapos alam mo yung hari, pag nagalit, pinapakain yung mga tao sa mga leon. Hindi ka ba matatakot doon? O iuhulog ka doon sa pugon na kahit na arinang ilalagay mo doon, hindi siya magiging tinapay. Magiging uling siya. Alam niya yon. But God gave him the courage, the boldness, na alam niya, kasama mo ako. Remember, pangako niya sa atin, kasama kita, hindi kita iiwan hanggang sa dulo ng panahon. Remember? Sabi niya, go and make disciples of nation. Sabi niya, baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach them to obey my command. Sabi ng Diyos, I'll be with you to the ends of the earth. Hindi kita iiwanan. Alam niya yun. Alam niya yun. So sabi niya, 10 days. Siyempre siguro, malakas ang loob ni Aspenas. 10 days na. Wala mang mangyayari sa 10 days niyan. Tingnan natin. Pero 15, at pagkalipas ng 10 araw, nakitang mas malulusog at malalakas sila kaysa mga kasing edad nilang pinakain ng pagkain galing sa hari. Sabihin na natin 75 na teenagers yon. Sabihin na natin na after 3 years may mga nabawas doon. O sabihin natin 60 na lang yung natira. Sa 16 yon na teenagers, merong 4. 4 na hindi nag-compromise sa Diyos, pinakita sa kanilang lahat yung resulta ng pinasasabi ng Diyos sa kanila. May divine intervention. Kahit sa buhay natin, magbasa ka ng Bible, magdasal ka, magsimba ka, mag-aral ka ng salita ng Diyos, ginagawa pa rin ng Diyos ngayon yan. Then magtataka ka na lang, nangyari yun, wala ka namang ginawa. Nagtataka na lang, may mga blessing na dumarating sa iyo, wala ka namang hinihingi. Ang nakakalungkot lang, kung minsan,
Ang sasabihin mo, ay swerte. Hindi yun swerte. Yan ay biyaya ng Diyos. Sana naman lang, ay salamat po Panginoon. Yun ang inaantay niya. Gumawa ng Diyos na sinipon na yung asawa mo. Kung nakikita mo lang yon, baka yung sipon na yon magiging pneumonia yon. Pero nagkaroon ng divine intervention. Ay, salamat na lang. Mabuti lang, naniwala ako kay Pastor, kumain ako ng sariwang bawang. Hindi yun Sana makita mo, ay gawa ng Diyos to. Gawa ng Diyos to. Ay, salamat po Panginoon. Salamat. And then ikukwento mo, alam mo, may ginawa ko. And then, maliit na bagay, pero hindi ko gawa yun Gumawa ng miracle si God. Salamat sa Panginoon. Ito sana yung gusto ng Diyos na every day, hanggang ngayon hindi tumitigil ang Diyos. Ginagawa pa rin yan. Ang nakakalungkot nga lang, hindi naibibigay sa Kanya yung credit na dapat sa Kanya may bigay. 16, sabi niya, kaya gulay at tubig na lang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inuming galing sari sa the next 3 years na. Kasi na-convince sila. But again, merong divine intervention kung bakit na-convince sila na ito yung ibigay niyong pagkain sa amin. And then, 6, kinasihan. Ito yung lahat sa ating magaganda. Remember sabi ng Bible, every good things na nasa heart natin, hindi na naman natin kagagawan yun Every good things, every good desires comes from the Lord. So yung mga plano mo magaganda, galing sa Diyos yun. Yung karunungan mo magaganda, galing sa Diyos. Yung kagalingan mo, everything comes from the Lord. Kaya pag pinaktis mo yun, ito ibigay na bigay kayo si God. Bakit? Every time ibigyan ka, nagpapasalamat ka. Pag tininan niya puso mo, punong-puno ng pasasalamat. May mga nagsasayaw-sayaw pa doon sa puso mo. Anong gagawin ng Diyos? Bigay na naman, bigay na naman, bigay na naman. Pero kung minsan, sabi ng Diyos, pang-apat ko nang binigay yan, hindi ka man lang nag-thank you. Di ba? It's usual Pero hindi pa rin siya titigil. Sige pa rin siya up to the point na sana man lang maalala mo ako. Kaya ka nagising kaninang umaga, ginising kita Kaya ka malakas, ginising kita. Kaya ka nakakapagsimba ngayon, pinagawa kita ng temple para komportable ka. Para hindi ka mainitan, binili nga kita ng aircon Then, wala man lang kayo isang thank you. So sabi ng Diyos, hindi ako titigil. Tatapusin ko ang simulan ko sa'yo. Pero sana naman pag tinignan ko yung puso mo, merong konting gratitude. May konting pasasalamat. So kinasihan sila ng Diyos, hindi lang si Aspenas, katiwala ni Aspenas, hindi lang sila Daniel, lahat ay gagawin ng Diyos, gagamitin yung kapangyarihan niya para mga tao ito ay maniwala sa Kanya. Sabi niya 17, binigyan ng Diyos ang 4 na kabataan ng kaalaman at kakayahan sa panitikan at tagham. Bukod dito, binigyan pa si Daniel ng kakayahang umunawa at magpaliwanag ng lahat ng uri ng pangitain at panaginip. May extra pa si Daniel. Pag tinitingnan mo siya, bakit si Daniel? Kasi siya naman yung pinaka-liderata ng 3, di ba? siya yung bold na magsalita, siya talaga yung nangunguna sa kanila. Pero, tingnan mo yung binigay ng Diyos sa kanila. 18, pagkaraan 3 taon, itinakda ng hari na pagsasanay sa kanila ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenas ay hinarap nila kay Haring Nebukadnezar. Final exam. Lahat ng tinuro sa kanila, pinakinis yung balat nila, yung haircut nila, yung pananabit nila, yung pagsalita nila with social grace, lahat ng tinuro nila, yung masustansyang pagkain, final exam, haharap kayo sa hari. O sabihin na natin, may mga hindi nag-graduate nga, sabihin natin 60 na lang yan. So yung 16 yon, haharap sa hari. At ang exam nila, hindi written exam. It's oral exam, di ba? Tatanungin kayo ng hari pa isa-isa kung ano yung capacity ng brain mo, kung paano yung social graces mo, paano ka tumayo sa harap ng hari, kumusta ka yung pananamit mo, yung kutis mo, yung mukha mo. Ang pinakatitingnan ng hari doon, ano yung capacity mo to serve the king. Pag sinabi ng Diyos, bigyan mo nga ako ng alak, paano ka kukuha ng alak? Titingnan niya yon. Tapos sabi, nagtatanong yan ng king, ano ba yung masarap na alak? Anong gagawin mo? Ay, sandali po, pupunta ako kay Aspenas, tatanong ko po Hindi yung hinantay na. Final exam, tinanong ka ng hari,
Ano yung ibibigay mo pinakamasarap na inumin sa akin? In 3 years, dapat alam mo yun eh. Ito yung final exam mo na dapat mapili ka. Anong pipiliin? Yung maglilingkod sa hari. Na nandito yung hari, nandyan sila to serve the king. Na kapag gumano ng hari, lalapit yan, gagawin yung inuutos ng hari. So ito yung pagpipili nila, final exam nila, haharap sila sa hari. And then 19 niya, kinuusap sila ng hari. At nakita niyang walang kapantay sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias. Kaya't naging lingkod sila ng hari. Bakit nangyari? Because they did not compromise. Tinulungan sila ng Diyos, pati yung miracle gumawa ang Diyos, pati lahat ng pabor sa training nila ay may bigay sa kanila yung the best para pagharap nila sa hari, matatanggap sila bilang lingkod ng hari. And then dahil pinanindigan nila ang salita ng Diyos, sila ay itinaas ng Diyos. The same sa atin. When you are with God, itataas ka ng Diyos. Hayaan mo ang Diyos ang magtaas sa iyo. 70 years after, nung tinawag siya, 13 o 14 years old si Daniel. After 70 years, 70 years, captive sila ng Babylonia, right? Alipin sila. Pero, promise ni God, God will set them free. Makakalaya sila. And then siguro mga 80 years old na siya, si Daniel, makita mo, nakaharap pa rin siya sa Jerusalem, inaasahan pa rin niya yung pangako ng Diyos, someday, ibabalik kita sa Jerusalem. I-bless kita uli. At ngayon, nangyayari ngayon yon. After na 70 years captivity, sino gumawa nun? Sino nagsimula nun? Pag tinignan mo yon, maiisip mo si Daniel. Na because of Daniel, pinabihag siya ng Diyos doon, pero merong purpose ang Diyos doon na ipakita niya yung kapangyarihan niya. Hayaan mong itas ka ng Diyos, mamuhay ka na nakahiwalay para sa Diyos, at mangyayari sa iyan. Sabi nga ni Jesus sa mga apostles niya, gumawa sila ng miracle. Sabi ni Diyos, gumagawa si Jesus ng miracle. Sabi ni Diyos sa mga apostles niya, igipa dyan, magagawa mo. Because when God the Father gave all the power to Jesus, meron tayong access kay Jesus. You have that kind of power. You have that kind of wisdom. Kaya sabi niya, ang punto lang, simulan mo, ihiwalay mo ang sarili sa mundo. Do not compromise. By the numbers, kahit na galit na sa iyo ang tao kuminsan, huwag ka mag-alala, tutulungan ka ng Diyos in mawala yung galit nilang iyon sa iyo. And then 7, karunungan at kaalaman na sa Diyos mo lang makukuha. Ang Diyos lang ang nagbibigay diyan. Karunungan, tinatawag nating wisdom and knowledge na hindi mo makukuha sa school. 20 sabi niya, nakita ng hari na sa lahat ng bagay na itinanong sa kanila, 10 ulit na mas mahusay at magaling sila kaysa mga salamangkero at mga enkantador ng kaharian. Ganun ka rin. Kung nasa iyo si Jesus, ilapit ka sa taong walang Jesus, you are 10 times better than that person. Ito yung katotohanan eh. Na, kasi yung mga meron ka, bigay na ng Diyos yun. Na wala ka no. Kaya kapag tinapi ka sa taong walang pananampalataya kay Jesus, you are 10 times better. The same kay Daniel because ito yung blessing ni God na binibigyan niya sa mga taong nananalig sa Kanya, sa mga taong sumusunod sa Kanya. Sabi niya, sa lahat ng bagay. Saan ka pa? Sa lahat ng bagay. Finances, galing sa gitara, galing sa negosyo, galing sa pagkikisamang tao, galing sa pananamit, lahat ng bagay. You become 10 times better than those people na wala sila kay Jesus. Ikaw na Kristiyano na merong salita ng Diyos at banal na Espiritu sa puso mo, kahit na abogado pa yan, kung wala sa Kanya yung Panginoon, you are 10 times better than that lawyer. Kahit ano pa yan, kahit na presidente pa yan, you have the wisdom. Sa isang presidenteng wala siyang Panginoon, you can be 10 times better than person. Kahit ito, tingnan mo, teenager ka, may mga kaibigan kasing edad mo, kita mo yung difference mo, difference nila. Hindi para magmayabang ka, kundi makita mo, ano yung pwedeng gawin ng Diyos sa iyo. Ang gagawin mo lang, manalig ka sa Kanya, do not compromise, ihiwalay mo ang sarili mo sa mundo.
Hayaan mong itaas ka ng Diyos kahit sino pa. Ang manghila sa iyo pababa, do not compromise. Katulad ni Daniel, panindigan mo. God will give you that courage, yung boldness, yung tapang. And don't worry, kasama mo siya, kakampi mo siya. Yung hindi mo kaya, gagawin niya yon. Kahit anong mangyari, sundin mo ang sinasabi ng Diyos sa iyo at sasamahan ka ng Diyos doon sa hindi mo kaya. Kaya lang, kung hindi ka babalik sa basic, knowing the Word of God, how could you do such things? Wala eh. So you go back to the basic. Makinig ka sa preaching, magbasa ka ng Bible mo, manalangin ka sa Diyos, walang shortcut para malaman mo yan at kapag sinunod mo yon, God will do miracles sa buhay mo. Panghuli, meron kang kakayahan at kapangyarihan. Sabi nga ni Jesus, God the Father, binigay lahat ng kapangyarihan sa Kanya. And if you have access with Jesus, meron ka nun. Pwede mong makuha yon. Paano ka magkakaroon ng access kay Jesus? Maniwala ka lang sa Kanya. Yung sinasabi niya, as simple, ako yung daan, ako yung katotohanan, ako yung buhay. Hindi ka makapunta sa langit kundi sa pamamagitan ko. Maniwala ka lang na, sabi, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nung sinilang pala ako, buhay pala ako, pero dahil sa kasalanan ni Adan at Eva, dahil sa kasalanan ng lolo ko, kasalanan ng tatay ko, nanay ko, kasalanan ko pa, patay pala yung espiritu ko. Kaya pala sinabi ni Jesus na, ako yung daan, ako yung katotohanan, ako yung buhay. Ako lang pwedeng bumuhay sa espiritong yan para makapunta yung espiritu mo sa langit. There's no other way. Nung sinabi ni Jesus, I am the way. Nag-iisang way para makapunta ng langit at binigyan ng Diyos kahit tayo ng kakayahan at kapangyarihan para mapaniwalaan natin, maintindihan natin yan. 21, last verse, naglingkod si Daniel doon hanggang sa unang taon ng paghahari ni Ciro o si Cyrus. Nakikita niya si Cyrus the Great, di ba? Naniniwala si Cyrus the Great, siya yung mag-occupy ng buong mundo at kasama doon ang Jerusalem. Pero ginamit lang ng Diyos ito. Remember, nung bago pauwiin ang mga Israelita from being captive sa Babylonia, 3 taon naglingkod pa ron si Daniel. So ibig sabihin, yung batas na ginawa ni Cyrus, kasama si Daniel. Kaya sabi ni Daniel, prophecy ng Diyos, pababalikin kami doon sa lupang pangako. Promise lang, that's Jerusalem, doon sa city ng Diyos, doon sa Mount Zion. At gumawa ng batas to, pero ang trust niya, ako kasi magiging hari ng buong mundo eh. So pababalikan ko na lang sila doon, pero they are part of my kingdom. Hindi alam ni Cyrus na ano ng Diyos yun, plano ng Diyos yun, kasi pangako niya, pinabihag sila sa Babylonia because they disobey God. Pero sabi ng Diyos, kung magsisisi kayo, sabi niya, parang sa atin. Kung pagsisihan yung kasalanan nyo, talikuran yung kasalanan nyo, sabi niya, manalangin kayo, magpakumbaba kayo mula sa langit. Sabi niya, kahit sa Pilipinas, pakikinggan ko yung panalangin ninyo at aalisin ko yung sumpa sa bayan ninyo at sisimulan ko siyang pagpalait. The same dito. Kaya after 70 years of captivity, alipin sila, bihag sila, katulad ng prophecy, they were set free. Sino ginamit ng Diyos? Si Daniel. Bakit siya nagamit? Daniel did not compromise. The same sa iyo. If you will not compromise, God will use you mightily. Higit pa sa akala mo na magagamit ka ng Diyos. Bunga ng buhay na nakaiwalay sa Diyos, ito yung ilan lang sa mga resulta. Na bawat Kristiyano, ito yung minimithi natin. Alam natin, it's mahirap. Nandito ka sa tama, mahirap eh. Punta ka sa mali, mahirap din. Eh kung maghihirap ka man lang, maghirap ka na sa tama. Di ba? Kasama mo pa ang Diyos. So ito yung, sabi niya, balik-balikan mo ang salita ko. Binasa mo ng 10 times, 20 times. Doesn't matter. Merong bagong importance kang malalaman doon. Sabi niya, even out of season, yung salita ko, imamatch ko siya sa buhay mo. Tayo tumayo. Ama, tunay nga po na napakabuti mo nga po na kahit nakita mo po, O Diyos, na sometimes we compromise even in little things. Sabi mo, as far as the east from the west,
nung hingi po namin ng tawad ito ng may kapakumbabaan, pinatawad mo na at hindi mo na inalis mo siya sa memory mo. Hindi mo na siya tinandaan. At salamat po sa araw na ito, pinakita mo po, Diyos, malinaw po sa amin. Maganda yung plano mo po sa amin. Pero malaki po yung role na ibinigay mo sa amin para magkaroon po ng katuparan. Ito magandang plano mo po ayon sa iyong salita. Hindi po kami matatakot, hindi po kami magdadalawang isip kasi alam po namin sigurado yung tagumpay kung kasama ka po namin. Ama, alam mo po yung realidad na nahihirapan po kami na pakinggan ang salita mo. At kuminsan po, hindi po namin ma-retain ito sa memory po namin. Kaya ngayon, hinihiling po namin ang biyaya mo, ang grace mo nga po, na ang bawat salita mo na ipinahayag mo po sa puso po namin, ikaw po yung magdikit nun para hindi po magaw ng devil. At salamat din po sa pagkakataon, O Diyos, na may balik po namin sa iyo ang portion po ng pagpapala mo through our tithes and offering. Tanggapin mo nga po itong handog namin na maging kalugod-lugod sa iyo at katulad ng pangako mo, O Diyos, pagpalain mo rin po yung naghandog ng siksik liglig, umaapaw, wala mapaglagyan. As a church also, O Diyos, turuan mo po kami at tulungan mo po kami, maging tapat po kaming katiwala sa lahat po ng pinagkatiwala mo po sa amin. Sambahin ka po namin ngayon, O Diyos, tanggapin mo ang aming handog sa iyo. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Are beautiful beyond description. Too marvelous for words. Too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty and truth. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. You are beautiful beyond description. Too marvelous for words. Too wonderful for comprehension, like nothing ever seen
Kung merong first-timer, kahit sa home worship nyo, kung merong kayong na-invite na first time, why don't we welcome them? Kantahan natin sila. Biyaya ng Diyos na next Sunday, sama-sama ulit tayo pag-worship sa Kanya. At tayo tumayo para sa benediction. Ama, salamat nga po sa biyaya mo nga po sa amin. Salamat po nakasama ka po namin. Biyayang galing po sa iyo, blessing galing po sa iyo, kapangyarihan galing po sa iyo, katalinuhan, karunungan galing po sa iyo, ay binabahagi ko po hindi lang po yung mga nandito, pati na po yung sumasabay sa live streaming, pati na po yung makikinig at manunood po ng recorded video na ito. Pagpalain mo sila, O Diyos, kami lahat, wala ka pong lalampasan, abutin mo po kami na yung mapagpalang kamay, saan man po kami nararoon. Bigyan mo po kami ng kakayahan para itong darating na isang linggo buli. Makita po namin yung kapangyarihan mo na nasa buhay po namin. At salamat po. Salamat po sa pagmamahal mo po sa amin. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Kantahan natin ang Panginoon. Pusong dalisay ang aking nais. Likhain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y
Jesus.